Tusuhan. Ito ang pinakamapanganib na katangian ng mga alagad ng dilim. Katunayan ay talamak ito sa panahon natin ngayon. Sobrang tuso ng mga alagad ng kasamaan. Napaka, as in all caps, na napakatuso. Ito ang pinakadapat bantayan ng mga alagad ng kabutihan. Napaka-importante na maging laging alerto at mapagbantay. Ang katusuhan ay maraming anyo. Madalas pa ay nagpapanggap itong alagad ng kabutihan. Yung pala ay may itinatagong maitim na balak. Ganito ang minsang kinasadlakan ko, Sir Blair. Ang isang normal na rutina ng buhay ko ay bigla na lamang nadawit sa isang pangyayaring mahirap takasan. Isang mapanindig balahibong karanasan na hindi ko makakalimutan. Heto nga po, minabuti kong ibahagi rin sa inyong channel para kapulutan ng aral ng inyong mga giliw na tagapakinig. Ako nga po pala si Selmo, isang hamak na padjak driver lang po ako at 50 anyos na. Taga Visayas po ako at nakatira sa medyo liblib na baryo na itago na lang po natin sa pangalang Baryo Binangkala. Isang baryong tahimik at tila ba inosente. Pero ang kalapit pala nitong baryo ay may tinatagong lihim. Lihim na kapag ibinunyag ng pagkakataon ay magdudulot pala ng kilabot. Ordinaryong araw lang yun na maituturing ko bilang isang pedicab driver. Kapapananghali ko lang noon at prenting nagpapahinga sa sidecar ng pedicab. Akin na ang nasa unang pila sa paradahan sa kanto, kaya doon na rin ako mismo nakabantay para siguradong makikita kagad ako ng darating na pasahero. Mahirap nang maunahan pa ako ng susunod sa akin. Sasaglit ko pa lang na naipipikit ang mga mata ko nang maya-maya ay may isang lalaking mga nasa edad 45 ang lumapit at tumawag ng pansin ko. Manong huy gising. Arkilayin ko sana itong padjak mo eh. Pwede ba? Ano ika mo? Arkilayin mo itong pedicab ko. Oo sana Manong. May importante lang sana akong lalakarin para makatiyak ako. Babayaran ko ng maayos. Saan ba ang pupuntahan mo? At kailangan mo pang umarkila? Alam niyo po ba kung saan yung baryo Kinaraw? Hindi po kasi pamilyar sa akin ang mga baryo rito. Sa Kinaraw po ang punta ko eh. Kinaraw? Abay malapit lang dito sa Binangkalang Kinaraw. Kaya lang mas liblib na ron kaysa dito. Tutuloy ka pa rin ba? Oo Manong, gusto ko po kasi makasiguro kung totoo nga nalaman ko tungkol sa baryong yon. Ano ba kasi ang nalaman mo sa baryo Kinaraw? Pwede po bang sumakay na ako at bumiyahe na po tayo? Sa biyahe ko na lang po ikikwento sa inyo. Medyo natigilan pa ako saglit at hindi kagad nakasagot sa lalaki. Para kasing may kakaiba kong napapansin dito. Hindi ko maintindihan, pero parang tingin ko ay may kakaiba rito na kailangan kong malaman. Para ring hindi ito basta-basta lang. Iba talaga ang kutob ko rito. May sukbit pa itong backpack na kulay itim. Sige. Sumakay ka na. Saka matatagalan ka ba sa Kinaraw? Bihira ako mapadpad dun eh. Saka, teka, ngayon ko lang napansin to. Sa tinagal-tagal ko ng padjak driver, ni minsan pala, hindi pa ako nakapagsasakay ng taga ron. Ikaw palang isasakay ko kung magpupunta ka ron. Tapos, ay hindi ka pa taga ron. Aba, bakit nga pala ganun? Parang may mali pala ron ha. Talaga Manong? Kung ganun, ay baka totoo nga talaga ang isinumbong sa akin ng lumapit at tumingi ng tulong sa akin. Naswerteng nakalabas daw ng Kinaraw. Ano ka mo? Nakalabas ng Kinaraw? Oo Manong, ganun na nga.
Parang may mali po talaga doon ano. Kunot ang noong pinaandar ko na ang pedicab ko. Habang daan ay naisipan kong umusal ng orasyon. Pero sa isip ko lang, orasyon ng pangontra sa kamalasan at panganib na posibleng dala ng sakay kong isang dayo at may kakaiba sa pagkatao na nararamdaman ko. Ako rin po pala, Sir Blair, ay isang dating albularyo. Pero simula nang lumipat ako sa binangkal, ay hindi ko na ito hayagang pinapraktis. Mas gusto ko kasing mag-focus lang muna sa pagpapadyak. Katunayan ay may nakasabit sa padyak ko. Pareho sa harap ko at sa loob ng sidecar na ilang botelya ng langis pangontra. Yung langis na kukulo kapag may panganib o kapag may masamang elemento sa paligid. May palatandaan din ako rito kapag ang sumasakay sa akin ay may taglay na kakaibang enerhiya na tulad nga ng nakikita ko ngayon sa sakay ko. Ano nga palang pangalan mo? Tagasang ka ba? At bakit dinayo ka pa ng humingi ng tulong sa'yo? At bakit sa'yo pa humingi ng tulong? Ako nga pala si Nolan, Manong. Taga-Karamoan naman ako. Isa nga pala akong manunugis. Ikaw, Manong, anong pangalan mo? Ako naman si Selmo. Manunugis ka pala. Pero ano ba ang manunugis? Manunugis ako ng aswang, Manong. Naghahanap at pumapatay ng aswang. Aswang? Teka, ang ibig mo ba sabihin may aswang sa akin raw? Yan ba ang gusto mo masiguro, ika mo? Aba teka, parang imposible naman yata yan. Di sana, noon pa kami may nababalitaan. Ang lapit ng kinaraw dito sa binangkal Pero kahit kailan ay wala naman kaming balita na may aswang doon. Talaga po ba? Nakapagtataka naman po kung ganon. Lalong gusto ko po tuloy malaman kung ano ba talaga ang meron sa kinaraw. Sabi mo pa nga, Manong, ay mas liblib doon. Malaki po talaga ang posibilidad na may mga aswang nga po roon. Imposible yan Saka hindi ka ba natatakot kung sakali man totoo yun? Tutugisi mo talaga sila? Oo naman, Manong. Yung po ang papel ko bilang isang manunugis, ang umubos ng mga salot na aswang sa lipunan. Hindi ako natatakot sa kanila dahil marami akong sandata na panlaban sa kanila. May taglay din ako mutya. Isa pa po, lalo lumalakas ang mutya ko sa tuwing nakakapatay ako ng aswang. Kayo po ba, Manong? Takot po ba kayo sa aswang? Aba hindi naman sa takot ako sa aswang. Kaya ko rin lumaban sa aswang. May espesyal din naman akong abilidad kahit papano. Anong espesyal niyong abilidad? Basta, sa akin na lang muna yun. Ayoko munang may makaalam na iba. Tsaka, mas ang pagpapadyak ang gusto kong tutukan. Pero kung kinakailangan gamitin ko, saka ko lang gagamitin. Kung sakali, Manong, na mapatunayan ko may aswang talaga sa kinaraw, baka ikaw na rin ang makakatulong ko. Tignan natin. Pero tulad ng sabi ko, imposibleng may mga aswang sa kinaraw. Baka tawanan pa kita kapag nakarating na tayo ron at wala ka mapala. May mga kakilala ka ba sa kinaraw, Manong? Wala gaano Sabi ko nga, bihira ako mapadpad doon. Basta ang alam ko lang ay Obet ang pangalan ng kapitan nila. Isa pa, hindi naman kasi ganun kadali na pumunta sa kinaraw. Katunayan ay daraan pa tayo sa Mabako at Makiti na daan bago tayo makarating doon. Lalo na kung tag-ulan. Ay nako, ang hirap talagang pumunta ron. Maputik masyado ang daan sa tag-ulan. Lubog binti. Ewan ko ba kung bakit hindi man lang ipaayos ng kapitan nila ang daan doon. Ganun ho pala. Baka kaya rin po mahirap lumabas sa kinaraw. Siguro nga. Teka sandali. Bigla kong natigilan at sandaling pinahinto ang padyak nang may napansin akong kakaiba sa daan. Noon ay papasok na sana kami sa bungad ng makitid na daan na tatahakin namin papuntang kinaraw. Para bang may manipis na puting usok na humaharang sa daan. Nakikita mo bang nakikita ko sa harap natin? Ang alin, Manong? Yung bang parang manipis na usok na tumatabing sa daan? Baka naman may nagsisigalang ng mga tuyong dahon, Manong. Inamoy-amoy ko
ang hangin. Pero wala naman akong naamoy na usok ng siga. Napaisip tuloy ako kung ano ang ibig sabihin ng parang usok na yon. Nakatabing pa talaga sa daraanan namin. Teka, wala naman akong naamoy siga sa hangin. Ano kayang ibig sabihin yan? Mukhang hindi yata tayo dapat tumuloy Bakit naman hindi tayo tutuloy? Naniniwala kayo sa pamahiin? Wala na po tayo ngayon sa panahon ng kopong-kopong. Baka kung anong usok lang yan na natipon at natrap lang sa banda dyan. Hindi naman sana naniniwala ako sa mga pamahiin. Parang senyalis lang kasi yan. Sadali, at may gagawin lang ako. Tuloy iahanda ko na rin ng mga gulong ng padya ko. Baku-baku na yan sa daraanan natin Ikaw rin, ihanda mo ang puwet mo at malamang nakakaldag-kaldag tayo mamaya. Pagbaba ko sa padyak ay bumaba rin si Nolan habang sinusuri ko ang mga gulong ng padyak at iba pang mga parte nito. Ay ang paligid naman ang sinusuyod ng tingin ni Nolan. Nanghahaba pa ang leeg nito sa pagtanaw sa pinakabaryo sa kabilang dulo ng mahaba, makitid at baku-bakong daan. Habang abala naman ito ay sinamantala kong bumulong ng mahinang orasyon. Nang sandali kasing yon ay may nararamdaman akong kakaibang bigat ng enerhiya sa bungad pa lang ng kinaraw. Makaraan ay kinuha ko ang isang botelya na nakasabit sa harapan ng padyak ko. Nagbuhos ako ng konting langis sa palad ko at pinahiran ang bawat gulong ng padyak. Nagbuhos pa ulit ako at pinahira naman ang mga braso ko habang may inuusal na munting orasyon. Dito na ako napansin ni Nolan nang mapalingon muli sa akin. Anong ginagawa niyo, Manong? Ano rin ang ibinubulong niyo? Marunong kayo mag-orasyon? Marunong ako sa mga orasyon. Ang binanggit ko ay para iadya ako sa kapamakan. May kakaibang bigat kasi ng enerhiya akong nararamdaman dito pa lang sa banda rito. Ito pala. Magpahid ka rin sa mga braso mo. Langis siya na pangontra sa negatibong mga enerhiya sa paligid. Tuloy, uusalan na rin kita ng tulad ng sinambit kong munting orasyon. Ito po yata yung nakasabit sa harap nyo. Langis po ba ito ng ano? At teka, Manong, albularyo ka po ba? Hindi sa albularyo ko. Maalam lang talaga ako sa mga ganyan. Bakit, may masama ba ron? Wala naman masama, Manong. Nakakatuwa nga po at meron kayo nito. Baka dahil naman po sa kakayahan nyong yan, kaya may lumitaw na manipis na usok sa banda rito. Oo nga no. Senyalis to na may panganib na naghihintay sa atin pagpasok natin sa baryo. Mukhang may posibilidad nga na totoong sinabi mo kanina. O kaya naman ay baka nababalot ng kakaibang lihim ang baryo. Parang ayokong tumuloy tayo. Pero naiintriga naman ako kung ano ba talaga ang meron sa baryo Kinaraw. Ako rin, Manong. Sobrang naiintriga rin talaga ako. Saka sa pagmamasid ko rito ay nakakaramdam din ako ng kakaiba na hindi ko may paliwanag. Para ring bumigat ang paghinga ko. Ikaw rin ba, Manong? Pareho lang tayo ng nararamdaman. Kaya kailangan nating humanda sa pagpasok. Ano? Tutuloy pa ba tayo? Tuloy pa rin tayo, Manong. Handa naman ako sa kahit na anong mangyari. Saka kumpleto ang gamit ko rito sa backpack ko. May latigo ko rito, 2. May 2 rin akong buntot ng pagi. Ilang punyal na nilang isan at kung ano-ano pa. Ikaw, Manong, kung wala kang dala, ay pwede naman kitang pahiramin ng sandata. Nagdala talaga ako ng extra, baka sakali. Teka, bakit ganito? Parang nakatakdaan lahat ng magaganap Kumpleto rin ng mga gamit ko rito sa toolbox ng pedicab ko. Ganito ako. Laging handa sa mga bagay na hindi inaasahan. Parang kinakabahan ako Pero parang nagigising din naman ang tapang ko. Parang ito rin ang gusto ko. Ang makaranas muli na makipaglaban sa mga elemento ng kasamaan. Ako man, Manong, parehong-pareho tayo ng nararamdaman. Paano? Tuloy na po tayo. Hindi ko na mahintay kung ano matutuklasan natin sa baryo Kinaraw.
Sumakay na ulit si Nolan sa pedicab at itinuloy na namin ang pagpasok sa baryo Kinarao. Napakahirap ng biyahe papasok. Todo iwas ako sa mga lubak para kahit papano ay hindi kami gaanong kumaldag-kaldag. Napakaalikabok pa ng daan. Idagdag pang parang tumitindi ang alinsangan. Hindi pa kami nangangalahati ay todo na ang pawis namin. Nang sa wakas ay tuluyan na kaming makapasok sa baryo, ay napansin naming parang walang kabuhay-buhay ang baryo. Sobrang tahimik. Hiwa-hiwalay ang mga bahay at kaunti lang ang mga taong nasa labas. Kakaiba rin ang titig ng mga taong nakakasalubong namin. Para kaming sinusukat. Parang hindi kami tanggap sa baryong yun. Ang ilan naman ay parang takot na takot at ang titig ay parang nagbababala at parang tahimik na nagsasabing hindi kami dapat na naroroon. Marcel mo, bakit ganun kumakatingin sa atin ng iba? Parang hindi naman sila normal na tao. Parang ang lungkot naman sa baryo na to. May kakaiba sa baryo na to, Nolan. Pansinin mo yung botelyang nakasabit niyan sa harap mo. Medyo kumukulo, hindi ba? Naku, oo nga no. Kumukulo nga. Sinyalis yan na may mali talaga sa baryong to. Takpan mo nga sandali para hindi sila makalata. May supot ako dyan sa lagayan ko. Bigyan mo na rin ako ng isa at isusupot ko rin to nasa harap ko. Yun lang is na ipinahid natin sa mga braso natin. Hindi ba nila yung mararamdaman? Malamang na mararamdaman. Tignan mo, nagbubulungan lang ang iba sa kanila. Sigurado akong hindi normal ang ilan sa kanila. O paano? Saan ka bababa? May kakilala ka ba rito? Wala bang sinabi sa iyo yung nanghingi sa iyo ng tulong kung saan ka makikituloy? Dako, oo nga pala no. Nakalimutan ko yung itanong. Ano kaya kung sa kapitan na lang tayo lumapit? Alam niyo ba kung saan ang barangay hall dito? Hindi ko rin alam kung saan ang barangay hall dito. Magtatanong-tanong na lang tayo. Pero hindi tayo basta-basta magtatanong. Piliin natin yung antitig parang nagbababala sa atin. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan yung iba sa titig pa lang. Tama ka, Manong. Ayun o, may isang matandang babae ron, kumakaway sa atin. Pinapalapit tayo. Doon tayo magtanong. Agad kaming lumapit sa tinutukoy ni Nolan na matandang babae na nakatalukbong ng tuwalya sa ulo. Sa tansya ko ay nasa edad 60 ito. Ang ekspresyon ng mukha nito ay alalang-alala na hindi maintindihan. Hoy, kaya! Naliligaw ba kayo rito? Hindi ho. Dito po talaga ang sadya ko. At ano naman ang sinadya mo rito? May nakausap ka ba at pinapunta ka rito? Parang gano'n na nga ho. May humingi po kasi sa akin ng tulong at nagsabi sa akin na may mga... Hindi ko pinatapos ang pagsasalita ni Nolan at pasimple ko itong sinenyasan na tumahimik saglit. Hindi nito dapat mabanggit na naghihinala itong may aswang sa baryo. Paano na lang kung aswang pala mismo ang kausap namin? Manang, saan po ba dito ang barangay hall? Kakausapin lang po sana namin si Kapitana. Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda na ikinagulat namin pareho ni Nolan. Nagkatinginan pa kami ng makaulugan. Ano ka ba? At bakit nyo kakausapin si Kapitan? Pwede ko bang malaman kung anong idudulog nyo sa kanya? Saka, mga taga saan ba kayo? Alam nyo, hindi na kayo dapat na dumayo rito. May hindi kayo alam sa baryong ito. Huwag nyo nang tagkain pang kausapin si Kapitan Obed. Baka mapahamak lamang kayo. Muli kaming nagtatakang nagkatinginan ni Nolan. Ano pong ibig nyo sabihin na may hindi kami alam sa baryong to? Pwede po ba naming malaman? Tumingin-tingin muna sa paligid ang matanda. Makaraan ay binuksan nito ng maluwag ang tarangkahang kawayan ng bakuran ng pamamahay nito. Sinenyasan kaming ipasok ang padyak ko.
Hala, pumasok muna kayo rito at nag-uusyoso mga tao sa paligid. Bakit ba kasi napadpad pa kayo rito? Pagpasok ko ng padyak ko, ay noon ko lang napansin na ang likuran pala ng tarangkahan ay tadtad ng nakasabit na mga pangontra na mga dahon at kung ano-ano pa. Maging ang likod ng mga kawayang bakod ay may mga nakasabit. Pasimple ko ring sinilip ang nakasabit na botelya sa padyak ko at napansin kong hindi na kumukulo ang lamang langis ng mga ito. Sinyalis yun na ligtas na kami sa bakuran ng matanda. Ako nga pala si Titay. Kayo, ano mga pangalan ninyo? Ako ho si Selmo. Taga dyan lang po ako sa Binangkal. Ito naman po ay si Nolan. Taga Karamuan naman siya. Baka magulat kayo sa sasabihin ko tungkol sa lihim ng baryong ito, na maski mga kalapit na baryo ay walang nakakaalama. Pugad ng isang pamilya ng mga aswaga baryong ito. Nanlaki ang mga matang nagkatinginan kami ni Nolan sa nalaman namin yon. At bago pa kami makapagsalita, ay siya namang biglang may dumating sa labas ng bakuran ni na Aling Titay. Napasenyas pa sa amin si Aling Titay na huwag maingay nang makita kung sino ang dumating. Binulungan kami nito. Dariyan na si Kapitan Opet. Wag na wag muna ninyong mababagkit ang sinabi ko. Kung hindi, ay patay tayong tatlo, babayag kami. Aling Titay! Balita ko'y may bisita ka raw. May dumating kaya tang kamag-anak. Kapitan, kayo pala. Nako, hindi ko kamag-anak ang mga ito. Nagdali lang silang nakikipahinga at nagtatanong-tanong tungkol rito sa baryo natin. Naligaw yata sila, Kapitan. Naligaw? Mabuti na rin kung may naligaw. Pwede ba akong pumasok? Teka, wag na pala. Parang may kakaiba rito sa bakuran mo. Aling Titay, paano ko ba makakausap yung dalawang lalaki na yan? Pwede ba nila akong labasin dito? Pwede naman po, Kapitan. Binalingan kami ni Aling Titay na palihim kaming binabantaan ng kanyang mga titig. Lumabas daw kayo saglit at gusto kayong kausapin ni Kapitan. Alang-aling sumunod naman kami ni Nolan. Sinamahan pa kami ni Aling Titay at binuksan ang tarangkahan para makalabas kami. Pero bago pa man kami makalabas, ay parang biglang may kung anong kinainisan nito sa pagkakatitig sa amin. Hindi ko na pala kayo kailangan kausapin. Naalala ko, may importante pa pala akong pupuntahan at gagawin. O sa Aling Titay, ikaw nang bahala sa mga bisita ng baryo natin. Iparamdam mo kung ano ang kagandahan dito sa atin. Ipaganda mo rin sila ng masarap na hapunan. Napansin kong may diin pa talaga ang pagkakasambit ng kapitan sa salitang masarap na para bang may ibang ipinapakahulugan. Pasimple pang kumindat ang kapitan sa kangumisi ng nakakaloko. Nang makaalis naman ang kapitan, ay kagad sinara ni Aling Titay ang tarangkahan at hinila kami papasok. Aling Titay, bakit gano'n ang kapitan ninyo? Ibig sabihin sa tuwing may dadayo dito, ay alam kagad niya at pinupuntahan kagad. Saka, bakit gano'n magsalita yun, Aling Titay? Parang sarkastiko eh. Tapos, ay parang may ibig sabihin ng pagkakadiin niya sa salitang masarap. Anong ibig niyang ipakahulugan doon, Aling Titay? Sabihin niyo nga sa amin. Mabigat ang kutob ko kay Kapitan noon pa. Hindi ko lang ito ipinagsasabi sa iba at baka isumbong ako. Mahirap na. Sangkot siya sa lihim na meron ang baryong ito. Ano pong lihim, Aling Titay? Ito sasabihin ko sa inyo ang kutob ko. At hindi ako maaaring magkamali. Pero sana ay atin-atin lang ito. Huwag niyo munang ipagsasabi sa iba rito sa baryo. Sa inyo ko sasabihin dahil mga dayo naman kayo.
Kaya lang, ay nakakasiguro kong hindi na kayo makakalabas pa rito. Ano kanyo? Hindi na po kami makakalabas. Bakit naman po? Dahil sa lihim nga na meron sa baryong ito. May kung anong puwersang kumukontrol sa baryo na ito at sa mga tao rito. Doon ko pa talaga inaaral, kaya alam ko. Ang hindi ko lang matukoy ay kung si Kapitan ba talaga ang kumokontrol o may iba pa. At isa pa, ay hindi ko rin matukoy kung sa paanong paraan niya nakokontrol ang tao rito. Ang kutob ko ay baka may gumagamit ng itim na kapangyarihan. Itim na kapangyarihan? Posible po yan, Aling Titay. Karaniwan ng mga angkan ng aswang ay may isa o higit pa sa kanilang kalahi na gumagamit niyan. Kung hindi ang pinuno nila ang nagtataglay, ay isa naman sa mga malapit sa kanya. Alam na alam ko yan dahil isa po ako manunugis ng mga aswang. Ano ka ba? Hindi ibig sabihin kaya ka lang napadpad dito ay para lang manugis ng aswang, ganun ba? May humingi po kasi ng tulong sa akin. Taga rito nga raw po siya. At may mga aswang daw po rito. Sigurado kang taga rito ang humingi ng tulong sa'yo. Anong pangalan niya? Halos kilala ko kasi ang lahat ng tao rito. Teka ho. Nakalimutan ko ng pangalan niya. Ano nga ba yun? Basta nagsisimula sa letter A yun eh. Nasa dulo na ng dila ko eh. Pero hindi ko na po talaga maalala. Ang sakit ng ulo ko. Parang ayaw po talagang ipaalala sa akin ng isip ko. Medyo naguguluhan ako sa mga nalaman ko mula kina Aling Titay at Nolan. Kaya naman ay sumingit ako sa usapan para klaruin ang ilang bagay. Teka nga kayo, klaruhin ko lang ha. Aling Titay at Nolan. Base sa mga sinabi nyo, ikaw Nolan, ang sabi mo ay may humihingi sa'yo ng tulong na nakatakas lang dito sa Kinaraw. At ang sabi ng humingi ng tulong sa'yo ay may mga aswang dito, tama? Oo, ganun nga. Ikaw naman po, Aling Titay, ang sabi nyo ay may lihim ang baryong to. Kutob nyo na may kung anong kumokontrol dito sa mga tao. May kutob din kayo kay Kapitan. Ang tanong ko, may aswang ba talaga sa baryong to? Aswang po ba talaga o ibang masamang elemento? Oo, Shelbo. Totoo may aswang dito. Pamilya mismo ni Kapitan. Sigurado ko ron. Hindi lahat ng taga rito ay aswang? Pamilya lang ni Kapitan? Tama. Tama ka. Sila nga lang. Kung aswang pala ang pamilya ni Kapitan, bakit hindi kayo magtulong-tulong para labanan sila? Ilang beses na naming tinangka, Selbo. Pero ilang beses na din kaming nabigo. At ang kabayaran, kinukuha nila mga miyembro ng pamilya namin. Yun ang dahilan kung bakit mag-isa na lang ako ngayon dito sa bahay. Isa pang dahilan kung bakit mahirap kalabanin ang pamilya ni Kapitan ay dahil nga sa hindi namin matukoy na ginagamit nilang pangkontrol sa amin. Yung mahikang itim. Anong ginagawa nila sa mga kinukuha nila? Ginagawa po bang aswang? Hindi. Nilalapa sila, Selbo. Kinakain. Ang iba pa, pagkakaalam ko, ay ipinamimigay nila sa ibang mga kaanak nilang aswang sa ibang mga lugar. Brutal sila, kumanlapa. Kaya takot na takot ang mga kababaryo ko rito. Bakit hindi na lang kayo umalis sa lugar na ito? Kung ganun po pala, na alam ninyong may pamilya ng aswang dito. Aba, kung ganun lang sana kadali ang sinabi mo, hindi nga kami makalabas dito at may kumukontrol ka sa amin. Yung mahikang itim nga, di ba? Kayo rin, hindi na kayo makakalabas pa rito simula ngayong araw na ito. Markado na kayo ni Kapitana. Pati yata, lahat ng hangganan ng baryong ito ay markado rin, kaya hindi kami makalabas-labas. Kahit nga ang mamalengke sa bayan ay hindi namin magawa. Kaya nagkakasya na lang kami sa pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng mga gulay sa mga bakura namin. Malalim akong napaisip ng mga sandaling yon.
Hinimay-himay ko ang lahat ng mga bagay na nalaman ko. Ang sabi mo nga, Aling Titay, hindi kayo nakakalabas dito sa baryo. Pero may nakalabas naman na humingi nga ng tulong kay Nolan. Ibig sabihin, posible pa rin makalabas. May paraan pa rin para makalabas at makatakas sa baryong ito. Ang totoo, ay duda ako sa nakalabas na yon, Selmo. Dahil talagang imposible yon. Kung duda kayo paano may nakalabas. Alam ko na. Posible kayang miyembro ng pamilya ni Kapitan ang nakalabas. Pero bakit hihingi ng tulong? Teka, Manong. Kung miyembro ng pamilya ng Kapitan dito ang humingi ng tulong sa akin, bakit hindi ko man lang natukoy na aswang pala siya? May mutya ako pero hindi man lang nito natukoy na aswang palang taong yun. Kaya imposibleng kapamilya ng Kapitan ang nakausap ko. Taong nakausap ko at hindi aswang. Hindi mo talaga maalala kung ano ang pakala ng humingi ng tulong sa iyo? Mariing umiling-iling si Nolan. Nakasimangot pa ito at napasapo sa ulo. Ewan ko ba? Hindi ko na po talaga maalala. Hindi naman ako uyanin. Ngayon lang po ito, nahirap akong umalala. Yung itsura niya, naaalala mo ba? Kamukha o kahawig ba siya ni Kapitana? Nakita mo naman ang itsura ni Kapitan, hindi ba? Anak ng putya ko. Bakit ganito? Biglang pati itsura pala nang humingi ng tulong sa akin ay hindi ko na maalala. Parang may mali Napapakamot ng babang muli akong malalim na napaisip. Teka, malaki ang posibilidad na kamag-anak nga ni Kapitan na nakausap mo, Nolan. Sila lang naman ang pwedeng makalabas-masok dito sa baryo Baka ang isang yun pa mismo ang nagtataglay ng mahikang itim na sinasabi ni Aling Titay. Kabakarya, Selmo. Natumbok mo. Pero parang hindi naman kumbinsido roon si Nolan. Napaismi dito sa naisip ko. Pero imposible yun. Bakit hindi man lang natukoy ng mutya ko? Baka hindi ganun kalakas ang mutya mo, iyo. O kaya, baka na kontra ng kapangyarihang itim. Saka, bakit naman po hihingi ng tulong sa akin ng isang aswang? Ano po ang motibo niya? Ano nga ba? Bakit nga pala isang manunugis pa ang tinawag? Oo nga no. Baka gusto nilang isang manunugis naman ang lapain nila. Bihira na kasi silang manlapa ng taga rito. Nang nalapa lang sila ng taga rito kapag may nagtangkang magsumbong sa labas. Pero karaniwang nilalapa nila ay yung mga galing pa sa labas. Ibig bang sabihin, kaming dalawa ngayon ni Selmo ang nakatakdang malapa? Ganun po ba, Aling Titay? Ganun na nga. Kaya kailangan may gawin tayo ngayon bago sumapit ang gabi. Kabado nga rin ako kasi pinapasok ko kayo rito sa pamamahay ko. Malabang na idadamay na rin ako ni Kapitana. Kung ako lang ay wala naman sana akong pakialam sa inyong dalawa. Pero kasi, naaawa ko sa inyo. Aba, hindi pa pwedeng malapa kami. Lalabanan namin sila, Aling Titay. Ang tanong, paano natin sila lalabanan? Matatalo naman kaya natin sila? Sabi nga ni Selmo, baka may paraan pa po para makatakas sa baryo na to. Tumakas na lang kaya tayo habang maaga pa. Umanda kayo. Sumakay na kayo sa padya ko at susubukan natin tumakas bago pa man kumagat ang takip silim. Ay hindi. Hindi na tayo makakalabas pa sa mga oras na ito. Basta sumakay na po kayo, Aling Titay. Ako na pong bahala. May alam po akong paraan. Sadali, magpaid pala kayo ng langis na pangontra. Inabutan ko ng langis ang matanda. Kahit nakaismi dito, ay nagpahid pa rin ng langis. Sige, sasama ako. Hindi sa umaasa kung makakalabas pa nga tayo. Sasama ako para hindi niyo ako pagdudahan. Sige na, dalian natin para kapag nabigo tayo, ay makakabalik kagad tayo sa bahay ko bago pa man dumilim. At sinimulan ko na nga na magpadyak pagkasakay ni na Aling Titay at Nolan.
Habang bumabiyahe kami ay napansin kong halos wala ng mga tao sa labas. Biglang tahimik talaga na nakakakaba. Tignan nyo naman, ganitong oras pa lang ay wala na talaga katao-tao. Sarado na mga pinto at mga bintana ng mga bahay. Oo, ganyan kaaga maghanda at magtago ang mga kababaryo ko. Aba, mahirap na matyepo ang kapa ng mga aswang. Dapat nga ay tayo ang talagang nasa loob lang ng bahay ko. Tayo ang target nila ngayong gabi. Pero hindi na lang namin pinansin ni Nolan ang sinabi ni Aling Titay. Pareho kaming hindi sumasagot. Nang tumagal na ako sa kakapadyak, ay biglang napakunot ang noo ko nang mapansin kong parang kanina pa kami bumabiyahe. Pero para namang hindi pa rin kami nakakaalis sa pwesto namin. Nilingalinga ako ang paligid para makasiguradong hindi ako namamalikmata lang. Pero ang siste, hindi pa talaga kami nakakaalis. Doon na ako nagtaka at naalarma. Anak ng putya, bakit parang di pa tayo nakakaalis samantalang kanina pa ako pumapadyak ka? Nagpalinga-linga rin si Nolan sa paligid at halatang nagtaka rin samantalang si Aling Titay ay napaparolyo lang ng mga mata. Anak ng... Oo nga no, nandito pa rin pala tayo. Paano nangyari yun? Naiengkanto yata tayo ah. Hayan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo? Ayaw ninyong maliwala eh. Hindi na talaga tayo makakalabas dito. Kaya ang mabuti pa, bumalik na lang tayo sa loob ng bahay ko at paghandaan natin ang pagsapit ng dilim kung ayaw ninyong malapa tayo. Anak ng teteng, oo. May sumpa pala talaga ang baryong to. Isinumpa ng pamilyang mga aswang. Kailangan maalis ang sumpa para makalabas tayo rito. Teka muna. Baka kailangan lang natin baligtarin ang mga damit natin. Di ba ganun yun? Kapag naliligaw, ay kailangan baligtarin ang damit. Ay nako, iho. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Samantalang ang tagal ko nang nalinirahan dito sa Kinaraw. Hindi engkanto o kahit tikbalang ang may kagagawa nito. Sumpa ito ng kapangyarihang itim ng mga aswang. Napakamot na lamang sa ulo si Nolan. Kapag Juana ay napakibit ng balikat. Paano po kaya natin maaalis ang sumpa? Yan ang kailangan natin paghandaan ngayon, Nolan. Siguro ay panahon na para ilantad ko ang espesyal kong abilidad. Isa akong dating albularyo na may alam sa mga sumpa-sumpa at kung paano ito kukontrahin o tuluyang alisan ng bisa. Sabi ko na nga ba't albularyo ka? Sa ipinahin mo pa lang sa akin na lagi-isa'y alam ko na maalam ka sa mga herbal. Mukhang ikaw ang nakatakdang tatalo sa angkan ni na kapitan. Kaya lang, ay mukhang wala ka na magdalang kahit na ano, bukod sa mga botelya mo ng langis. Paano gagawin mo? Ang mabuti pa po ay tara muna sa loob ng bahay niyo, Aling Titay. Hindi niyo alam, pero may mga dala po ako sa toolbox ng padyak ko. Ilang mahalagang gamit ng isang albularyo. Lagi ko talagang dala mang yon para kung sakali. Tulad dito, sa sitwasyong ito ay nakahanda ako. Aba, mahusay. Ayos ka pala, Shelba. Mabuti. At padyak mo ang nasakyan itong si Nolan. Kung iba pala, ay tiyak na ang kamatayan natin tatlo ngayong pagsapit ng gabi. O siya, kuhanin mo na mga sinasabi mong gamit mo at papahapon na. Ihanda na natin ang mga dapat ihanda para sa kaligtasan natin. Tuloy, maghahanda na rin ako ng panghapunan natin tatlo. Pagpasensyaan nyo na lang sana ang kung anong maihahanda ko sa inyo. Alam nyo na, hindi ganun kadali ang buhay dito sa baryo namin. Parehong tangulang ang sagot namin ni Nolan kay Aling Titay. Nang magtungo na ito sa kusina, ay pinag-usapan na namin ni Nolan ang mga dapat naming gawing paghahanda. Ihanda mo na mga gamit mo bilang manunugis, Nolan. Ako naman ay ihahanda ko na rin ang mga gamit ko bilang albularyo. Magsasabit na rin ako ng mga pangontra sa bawat dingding ng bahay na ito ni Aling Titay.
Dadagdagan ko ang mga isinabit niya. Sige, ipapahiram ko na rin sa iyo ang iba. Si Aling Titay din ay pahihiramin ko ng ilang punyal na may pahid ng langis laban sa mga aswang. Matapos kong makapagsabit ng dagdag pangontra sa mga dingding ng bahay ni Aling Titay, ay pinuntahan ko ang matanda sa kusina. Aling Titay, marami ka po bang asin at bawang dyan? Bawang marami, pero ang asin ay kaunti lang. Mahirap maghanap ng asin dito sa baryo. Hindi nga kami nakakapamalengke, di ba? Bakit? Aanhin mo ba sana? Lalagyan ko po sana ang palibot ng bahay nyo para hindi tayo basta-basta mapapasok ng mga aswang. Pero kung kaunti ika nyo ang asin, ay baka suka po ang marami kayo. Mukhang marami rin naman kayong abo dyan sa lutuan ninyong dikahoy. Ang mga yun na lang po ang ipapalit ko sa asin. Suka. Nako, marami akong stock ng suka. Hayaan sabay tabi ang 1 galon ng suka. Sapat naman na siguro yan. Sandali at ikukuha lang kita ng abo. Gaano ba karami ang kakailanganin mo? Mga 4 o 5 dakot po ay ayos na. Pagkabigay sa akin ni Aling Titay ng mga kailangan ko, ay sinimulan ko na ang paghahalo ng mga sangkap at paglalatag ng mga ito sa palibot ng bahay. Umusal din ako ng orasyon para gumana ang mga ito sa gabi. Aba, mukhang hindi kayo basta-basta ng albularyo Anselmo, tungkol naman pala sa pangontra ng sumpa. Alam niyo ba ang ritual at orasyon para doon? Saka, paano pala niyo makukontra ang isang sumpa kung hindi niyo alam kung anong sumpa ito at kung paano ito isinagawa? Yan pa nga ang iniisip ko May tatanong ako maya-maya kay Aling Titay para makapaganda kagad ako. Kakailanganin ko ng ilang bagay mula kay Kapitan. Maalala ko, yung humingi sa'yo ng tulong. Wala bang ibinigay sa'yo ang taong yun o kahit na anong bagay na nasa'yo na nahawakan niya? Sandaling nag-isip si Nolan. Pagkaraan ay hinalungkat nito ang laman ng backpack nito. May inilabas ito mula sa bulsa nito. Heto, isang botones na itim. Nalaglag ito mula sa lalaking yon nang magpaalam sa akin matapos humingi ng tulong. Pinulot ko to tapos nilagay ko sa bulsa ng backpack ko. Ayos kung ganun. Akin na at dadasalan ko yan para malaman natin kung ano ba talaga ang lalaking yun na humingi sa'yo ng tulong. Malalaman din natin sa pamamagitan nito kung may taglay nga siyang kapangyarihang itim. Dadasalan ko na sana ang bitones. Pero bigla namang kaming tinawag ni Aling Titay dahil nakahain na raw ang hapunan namin. Kaya naman ay itinigil ko muna ang bala ko at humarap muna kami sa hapagkainan. Matapos naming maghapunan at makapagpahinga saglit, ay kinausap ko na si Aling Titay tungkol kay Kapitan Obet. Aling Titay, matanong ko lang po kayo. Meron po ba kayong kahit na anong gamit dyan na galing po kay Kapitan Obet? O kahit na anong bagay po na meron dito na nahawakan po ni Kapitan? Gagamitin ko lang po sana sa isang ritual para malaman natin kung ano talaga ang meron at lalo na po at baka may kinalaman sa sumpa sa baryong ito. Kailangan po nating makontra o mapawalang bisa po ang sumpa. Sandali. At iisipin ko lamang kung meron. Meron nga. Namulot ako dati ng ilang mga upos ng sigarilyo niya. Sandali. At kukunin ko. Saglit na pumunta si Aling Titay sa kanyang kwarto. Pagbalik niya ay iniabot kagad sa akin ang nakasupot na ilang upos ng sigarilyo. Hayan, pinulot ko ang mga yan at dinala ko dati na kulabin ang kapitan na yon. Kaso ay di naman ako marunong sa kulab. Ilang beses akong sumubok pero wala namang epekto. Palibasa nga ay wala naman akong alam. Nagbabakasakali lang ako doon. Gustong-gusto ko na kasi talagang ipaghiganti ang asawa at mga anak kong kinuha at nilapa nila. Naku, ang kasamaan po.
ay hindi po kasamaan din dapat ang ganti. Kung nagkataon po pala, ay lalo kayo mapapahamak kapag kinulam niyo ang kapitan. Kayo na rin na nagsabi na posibleng gumagamit siya ng kapangyarihang itim. Ang kulam po ay kabilang sa kapangyarihang itim. Hindi rin po tatalab, sa halip ay lalo lang magpapalakas sa kanya at baka gamitin pa kayo para sa kanyang masamang layunin. Gusto niyo po bang maging kampon kayo ng kasamaan? Ay nako, siyempre ayoko. Mabuti na lang pala at hindi ako maalam sa kulam. Paano ganti ba ang dapat na marapat kay Kapitana at sa kanyang pamilyang mga aswang? Sobra na sila. Kay rami na nilang dalapa rito sa baryo. Ginawa na kaming parang mga hayop na nakakulong lang dito sa baryo. At mangnalapa na lang sila. Basta kung gugustuhin nila. Paanong ganti nga ba ang marapat sa angkan ng kapitan ng Kinaraw? Sandali ako napaisip noon ng malalim bago ko sinagot si Aling Titay. Inalala ko rin ang lahat ng alam ko bilang isang albularyo. Mukhang kailangan po natin ng tulong ng mga kaluluwa ng mga nabiktima ng pamilya ni na Kapitan Aling Titay. Kaluluwa na baka nabiktima? Aba syempre, kabilang dyan ang asawa at mga anak ko. Pero paano naman natin makakausap ang mga kaluluwa nila? Oo nga pala, albularyo ka nga pala. Siguro naman ay alam mo kung paano. Kailangan ko lang din po ng mga gamit nila Aling Titay. Magsisilbing medium po para makausap ko ang kaluluwa nila sa panaginip. May ritual po akong isasagawa na may kasamang orasyon. Aba sandali lang at kukunin ko na kagad ang mga gamit ng asawa ko at mga anak ko. Kailangan makausap mo na kagad sila sa lalong madaling panahon. Matatagal lang ba ang gagawin mong yan? Kailangan mo madaliin. Sigurado kung maya-maya lang ay baka may aaligid ng mga aswang dito sa bahay. Nagmamadali kagad namang kumuha ng mga gamit si Aling Titay. Pero nang ibibigay pa lang nito sa akin ang mga yon, ay bigla kaming natigilan nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga kaluskos at mahihinang atungal sa paligid sa labas. Diyos ko! Mukhang nariyan na nga sila, Selma. Humanda kayo. Alerto kayo at baka bigla pa rin sila makapasok kahit may mga pagontra na tayong nailagay. Tandaan nyo, may alam sila sa kapangyarihang itim. Nolan, ang mga sandata natin. Sa akin na lang muna ang punyal na may pahid ng langis. Kay Aling Titay mo muna ipahiram ang mga latigo at buntot ng pagi na para sa akin sana. Protektahan mo muna kami ni Aling Titay. Kailangan ituloy ko pa rin ang ritual para makausap ko kagad ang mga kaluluwa ng mga biktima ng aswang. May importante akong itatanong sa kanila na may kinalaman sa mga aswang na lumapa sa kanila. Sigurado akong marami akong impormasyong makakalap na makakatulong sa atin. Kaya bantayan mo kami maigi. Ay nako, mabilis lang ba yan, Selma? Unahin dapat natin ang paghahanda para sa kaligtasan natin. Sandali lang po ito, Aling Titay. Saka sigurado akong hindi sila basta-basta makakapasok dito dahil dinagdagan ko ang mga isinabit kong pangontra. Nagsaboy din ako ng mga abong hinaluan ko ng suka sa paligid na may kasamang mga peraso ng tinadtad na bawang. Sige, ikaw ang bahala. Importante nga palang malaman mo kagad kung paano ko kontray ng sumpa. Sana lang ay wala talagang makapasok dito sa bahay. Natatakot ako. Ayoko malapa. Sa kabila ng banta ng mga aswang sa labas, ay sinimulan ko na ang ritual. Pinahirang ko ng langis ang mga gamit ng asawa at mga anak ni Aling Titay. Gamit din ang langis ay gumawa naman ako ng markang pabilog sa sahig at pinagpatong-patong sa loob nito ang nilangisang mga gamit. Sumunod ay inilabas ko naman mula sa mga gamit ko sa toolbox ang isang mangkok na gawa sa baon ng nyog. Nilagyan ko ito ng ilang tuyong dahon na herbal. Sinabuyan ng langis, sinindihan at ginawang pausok. Pinaraan ko ng paikot ang pausok sa mga gamit sa bilog at umusal ng isang orasyon sa wikang Latin. Pabulong lang ang pag-usal ko
para hindi marinig ng mga aswang sa labas. Sigurado kong aatungal sa galit ang mga ito kapag nalaman ang ginagawa ko. Pero nakalimutan ko, ang usok pala ay pwedeng maamoy ng mga aswang sa labas. Kaya naman ay narinig namin ang katakot-takot na atungal ng mga aswang sa paligid. Diyos ko, galit na sila, Nolan. Protektahan mo kami. Tingnan mo naman, nanginginig na mga kamay ko sa takot. Diyos ko, hindi ko kaya ito. Huwag po kayong mag-alala, Aling Titay. Ako pong bahala sa inyo. Basta maging alerto lang kayo. Kapag biglang may nagtangkang pumasok, ay hatawin kagad ninyo ng hawak niyong latigo at buntot ng pagi. May pahid po ang mga yan na dinasalang langis na pangontra sa mga aswang. Uusok ang mga balat nila kapag tinamaan ng mga yan. Pagkatapos ay manghihina sila. Basta, tuloy-tuloy niyo lang pong hatawin. Ay nako, paano kung bigla nila ako madamba? Huwag naman sana. Poprotektahan ko po kayo. Basta, wag na wag po kayong hihiwalay o lalayo sa akin. Saktong matapos ko ang orasyon, ay pabiglang may mga aswang na nangalampag sa mga dingding ng bahay. Ididilat ko na sana ang mga mata ko, pero nakaramdam kagad ako ng antok at mabilis na nakatulog. Hindi ko na alam kung ano na ang sumunod na nangyari. Napadpad na kagad ako sa mundo ng mga panaginip. Nakasalubong ko roon ang asawa at mga anak ni Aling Titay. Isang masinsin na pag-uusap ang nangyari na may kinalaman sa mga aswang at sa sumpang bumabalot sa baryo. Sa tulong din ng mga impormasyong nakuha ko, ay natukoy ko rin kung anong kapangyarihang itim ang ginamit ng kung sino mang gumagamit nito. Pagmulat kong muli ng mga mata ko, ay nagulat pa ako nang matagpuan kong halos giba-giba na ang bahay ni Aling Titay. May ilang mga kalmot na rin, sina Aling Titay at Nolan. May mga bahid na ng dugo ang kanilang mga sandata at mga damit. Ibig sabihin ay nakapasok pa rin ang mga aswang at napalaban sila sa mga ito. Nagulat din ako nang makita kong may kasama silang isang matipunong lalaki na hindi ko kilala at sa tansya ko ay mga nasa edad 35. Ito man ay may mga kalmot at mga bahid ng dugo sa katawan. Anong nangyari? Nalusog pa rin tayo ng mga aswang? Teka, sino tong kasama nyo? Siya raw si Aram. Isa rin daw siyang manunugis. At tinulungan niya kaming kalabanin at itaboy ang mga aswang. Ang galing niya nga eh. Mano-mano lang niyang kinakalaban ng mga aswang. At takot na takot sila sa kanya. Maging si Kapitan Obet ay natakot. Nakalaban din namin siya. Sobrang nakakatakot ang itsura ni Kapitan Obet sa anyong aswang niya. Ay nako, mabuti na lang talaga at dumating itong si Aram. Akala ko ay mamamatay na talaga ako kanina. Kumuntikan pa akong makuha ng isang aswang. Kumusta po ang panaginip niyo, Mang Selmo? Teka, kilala mo ko? Sinabi po nila sa akin ang pangalan niyo eh. At alam ko na rin pong isa kayong albularyo. Para sa kaalaman po ninyo, hindi lang po ako isang manunugis. Isa rin po akong albularyo na tulad ninyo. Talaga? Pero teka, taga rito ka lang din ba sa Kinaraw? Hindi ako taga rito. Kababaryo ko po itong si Kuya Nolan. Pero hindi kita kilala. Ngayon lang kita nakita eh. Bihira lang kasi ako lumabas ng bahay, Kuya. Hindi mo alam, pero ikaw ang idolo ko sa pagiging isang manunugis. Lihim po kitang pinapanood at sinusundan. At kalaunan ay nagka-interes din akong maging isang manunugis ng aswang. Ibig mong sabihin eh, kaya nakapasok ka rin dito sa Kinaraw ay dahil sinundan mo rin kami ng palihim. Ganun ba? Ganun na nga, Kuya. At kung hindi pala kita sinundan, ay walang tutulong sa inyo ngayong gabi. Ay, salamat naman sa iyo, iho, at dumating ka. Hulog ka ng langit sa amin ngayon. Napansin kong medyo kumunot ang ilong ni Aram. Sa pasasalamat ni Aling Titay, makaraan ay bigla itong kumambyo kagad sa pagsasalita. Siya nga po pala. Taga rito po dati ang pamilya namin.
Pero simula po nang malapa ng mga aswang ang inay ko, ay lumipat na kami ng itay ko sa Karamoan. Kung paano kami nakalabas dito, ay hindi ko na po matandaan eh. Basta, swerte lang po siguro na nakalabas kami. Hala, bakit ka pa bumalik dito? Nakatakas na nga kayo, ay bumalik ka pa. Pagiganti po. Yung po ang dahilan ng pagbabalik ko rito. Galit po ko sa pamilya ni Kapitan Obet. Gusto ko rin pong wakasan ang sumpang bumabalot sa baryong ito at palayain ang mga taga-baryo. Tutulungan ko po kayong talunin si Kapitan Obet. Gumagamit siya ng kapangyarihang itim. Kailangan mabuwag natin ang kapangyarihan niya. Damang-dama ko ang matinding galit sa paraan ng pagsasalita ni Aram. Kulang na lang ay magliyab ang mga mata nitong napansin kong bahagyang pumula at bumalik din sa dating kulay itim. Noon ay naisip kong hindi lang yata ito basta normal na tao. May kung anong kakaiba sa pagkatao nito. Marahil ay yun ang nagagawa sa tao ng espiritu ng paghiganti. Naisip ko ring tulad kong albularyo nga pala ito. Baka mas malalim ang nalalaman nito kaysa sa akin. Ibang level kumbaga. Baka pati espiritu ng kalikasan ay nakakasanib na rin dito. Kaya nagiging ganun ang mga mata nito kapag nauudyukan ng matinding galit. Pero naisip ko ring hindi ko pa ganong kilala ang lalaki at kailangan ko pa ring pagdudahan ang totoong intensyon nito. Hindi porket nakatulong ito sa amin ng gabing yon ay lubusan na kami magtitiwala. Paano kung kasabwat pala siya ng mga aswang at kunwaring tumutulong lang sa amin pero sa huli ay may maitim palang balak? Kailangan pa rin naming maging maingat. Kailangan malaman ko ang totoong intensyon niya. O Selma, bakit parang biglang ang lalim naman yata ng iniisip mo riyan? Kumusta nga pala ang panaginip mo? Nakausap mo naman ba ang mga kaluluwa ng asawa at mga anak ko? Nakausap ko naman po sila, Aling Titay. Pero kulang-kulang pa po ang mga nalaman ko eh. Kailangan ko pa sigurong magsagawa ng isa pang ritual. Bitin po kasi ang panaginip ko. Yun ang sinabi ko. Pero hindi yun ang totoo. Kunwari ko lang yun. Gusto kong akin lang muna ang mga nalaman ko. Hindi ko muna ito pwedeng ipaalam kay Aram. Kailangan ko munang makasigurong kakampi talaga namin ito laban sa angkan ng mga aswang ni Kapitan Obet. Nako, sayang naman po ang unang ritual nyo, Magselmo. Pero kailangan nyo ba talagang mag-ritual uli ngayong gabi? Hindi pa ho tayo nakakasigurong tuluyan na nating naitaboy ang mga aswang. Tiyak na pagsapit ng hating gabi ay babalik pa sila. Mas malalakas na sila pagsapit ng hating gabi. Kailangan po natin silang paghandaan. Ganun ba? Kung ganun, ay kailangan ko talaga magsagawa ulit ng isa pang ritual para makumpleto ang katuloy ng panaginip ko kasama ang mga kaluluwa ng kapamilya ni Aling Titay. Napansin kong medyo napaisip sa sinabi ko si Aram. Napasimangot din ito ng bahagya na para bang may hindi siya nagustuhan. Sige, gawin nyo na po ngayon, Marcelmo. Kung gusto nyo, ay tulungan ko na rin kayo. Ang mga ito ho ba ang gamit na oorasyonan nyo? Naku, wag na iyo. Sige na, magsagawa ka na lang ng sarili mong ritual. Saka, totoo bang albularyo ka? Hindi mo ba alam na hindi pwedeng magsabay ang dalawang albularyo ng minsanan sa parehong ritual? Ay, oo nga pala no. Nakalimutan ko yun, pasensya na. Sige, magsasagawa na lang ako ng sarili kong ritual. Ikaw, Kuya Nolan, bantayan mo muna kami ha. Kayo ni Aling Titay, huwag kayong mag-alala. Hindi naman agad-agad babalik dito ang mga aswang eh. Sigurado ako mamayang hating gabi pa sila magsisibalik. Ay Diyos ko, bilisan nyo na kaya ang pagre-ritual. Tignan nyo naman, halos gimana ang bahay ko. Madali na lang tayo mapapasok na mga aswang mamaya. Kailangan pa natin itong ayusin. Diyos ko naman. Ako na humbalang mag-ayos, Aling Titay. Ang importante, malaman kagad ni Selmo ang mga dapat malaman para malabanan at matalo natin ang mga aswang. Asa pa? Ay ang ibig ko sabihin ay aasa pa tayong
makakakuha tayo ng sapat na impormasyon sa panaginip pagkatapos ng ritual na gagawin namin ni Mang Selmo. Di po ba, Mang Selmo? Tumangu-tango na lang ako sa tinuran ni Aram. Agad na akong lumayo rito at nagtago sa isang sulok para simulan ang panibagong ritual. Kunwaring naghati kami sa mga gamit na kanina ay naritwalan ko na. Pero ang riritwalan ko pala ay hindi na ang mga gamit na yon. Sa halip ay ang butones na bigay ni Nolan at ang mga upos ng sigarilyo ni Kapitan Obet. Para hindi tumalata kung sakaling sumilip bigla si Aram, ay tatakpan ko na lang ang mga ito ng ilang gamit galing kay Aling Titay. Siyempre ay ibang ritual ang ginawa ko. Hindi ko na kailangang makapunta ulit sa mundo ng mga panaginip. Aalamin ko lang kung ano ang nasa likod ng butones at mga upos ng sigarilyo ni Kapitan Obet. Matapos ang ritual ay umusal ako ng panibagong orasyon. Una kong hinawakan ang mga upos ng sigarilyo. Mariin akong pumikit at nag-concentrate. Habang wala akong nasasagap mula sa mga upos, ay isinunod ko na ang bitones. Pero dahil nga nakatakip ang ilang gamit ng asawa at mga anak ni Aling Titay, ay bumulong sa akin ang mga kaluluwa ng mga ito. Pero saglit lang yon. Biglang para bang may humigop sa kanila. Naisip kong baka dahil yon sa ritual na ginagawa ni Aram. Hindi ko tuloy gaanong naiintindihan ang ibinubulong nila sa akin. Basta ang malinaw ko lang na narinig ay ang mga pangalang Agon at Kapitan Obet. Yung isa ay hindi ko kilala. Wala akong kilala na may pangalang Agon. Makaraan pa ang ilang sandali nang may masasagap na sana ako tungkol sa butones at mga upos ng sigarilyo, ay bigla akong nagambala ng walang ano-ano. Ay nakarinig ako ng malalakas at kakaibang mga alulong na para bang nasa tapat lang ng bahay ni Aling Titay. Sumunod ay sunod-sunod na mga kaluskos at mga atungal sa paligid ang narinig namin. Dahil dito ay naalerto ko. Ang ginawa ko ay umusal ako ng orasyon ng pagpapatuloy hanggang matapos ang nasimulan ko sa kabila ng aberya. Basta masasagap lang ng isip ko ang mga impormasyon. Kagad akong tumayo at pinuntahan sina Aling Titay at Nolan. Hinanap ko pa si Aram nang mapansin kong wala pala ito sa paligid. Teka, nasan si Aram, Aling Titay? Nolan? Hindi ba't sa banderolan siya pumwesto para mag-ritual kanina? Oo nga, Nolan. Bakit hindi yata natin napansin na wala na pala si Aram? Sana nagpunta yon. Nagpaalam ba sa iyo? Nariyan lang ho siya kanina eh. Bakit bigla siyang nawala? Lumabas po kaya siya nang hindi nagpapaalam? Ay, sosa naman yan. Kung kailan nandito na naman ang mga aswang, ay saka pa siya nawala. Delikadong batag yon kung lumabas siya. Ay nako, nawalan pati tayo ng malakas sa atin. Paano na yan? Di ba sabi pa niya kanina, ay mas lalakas para ang mga aswang kapag bumalik sila? Pero hindi pa naman ho hating gabi. Sabi ng isang yun, ay hating gabi pa raw babalik ang mga aswang. Pero heto na sila ngayon. Parang may mali sa Aram na yun. Bigla-bigla na lang sumulpot dito, tapos ay bigla rin nawala. Para ding alam niya kung paano kumilos ang mga aswang dito. Teka, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang may biglang 2 aswang ang tumambad sa parteng may sira ng bahay ni Aling Titay. Nagulat kami nang pabigla ring tuluyang winakwak ng mga ito ang dingding at walang abog-abog na pumasok na galit at nagsiatungal. Dahil naman dito ay naalerto kami ni Nolan at Aling Titay. Aling Titay, akin ay buntot ng pagi. Palit tayo nitong isa kong punyal para pareho tayong may panghampas at pangulos. Nolan, humanda ka. Ayaw maghiwa-hiwalay para maprotektahan natin ang isa't isa. Sige. Siya nga pala, sikapin yung patamaan sila sa kanilang mga mata. Lalo na ang mahina nilang parte, ang likod nila.
Sugatan niyo sila sa likod para hindi nila madilaan at para hindi gumaling ang sugat nila. Oo nga pala, ang langis niyo, meron pa ba kayo nun? Marami pa ako sa lalagyanan ko. Oo, alam ko. Yung langis ay kailangan nating maipatak sa mga sugat nila para tuluyan silang manghina. Sige, kayo muna ang humarap at kukunin ko lang saglit. Bago pa man ako makakilos, ay sumugod na ang dalawang aswang kina Nolan at Aling Titay. Mabilis ang mga kilos ni Nolan. Astang-astig na astig at talagang halatang matapang at sanay ng makipaglaban sa mga aswang. Nataranta ko nang makita kong nagsisimula na ring magsipasok ang ibang mga aswang. Sa nawakwak na dingding, umuusok ang mga katawan ng mga ito. Kada masasaling ang dingding na may mga nakasabit na pangontra. Pero nagko-concentrate ang mga ito kung kaya nakakayanan nila ang pagkapaso. Mukhang hindi gaanong matalab sa kanila ang mga pangontra namin ni Aling Titay. Mukhang kailangan ko ng panibagong paraan para makontra sila. Kaya naman, habang kinukuha ko ang ilang botelya ng langis, ay inaalala ko ang malalakas na mga orasyong alam ko. Kailangan kong umisip ng epektibo at malakas na kombo ng ilang orasyon at herbal na mga pangontra. Tapos ay naalala kong may mutya nga pala si Nolan. Kakailanganin ko rin yun. Bago pa man tuluyang makapasok ang mas marami pang mga aswang, ay isinukbit ko na sa leeg ko ang munting bag na puro botelya ng langis ang laman. Mabilis kong nilapitan sina Aling Titay at Nolan at hinagisan ng tig-isang bote. Nolan, Aling Titay, eto saluhin nyo. Tig-isa muna kayong botelya ng langis. Sabihan nyo lang ako kapag naubos at hahagisan ko kayo ulit. Galingan nyo. Isang madugong labanan ang nangyari sa pagitan namin at ng mga aswang. Nasa pagitan namin ni Nolan si Aling Titay. Urong-sulong siya. Pero nauunawaan naman naming takot na takot lang siya. Paiyak-iyak pa nga siya habang inihahataw ang mahabang latigo. Mga hayop kayo, mga salot taswag kayo! Mamatay na kayong lahat! Mga buwisit kayo! Uubusin namin kayong lahat. Mga aswang kayo. Hindi ako basta-bastang manunugis lang. At isang mahusay na albularyo ang kasama namin. Nolan, ang mutya mo pala. Nasaan? Kailangan natin yun para sa binabala kong combo laban sa mga aswang na to. Isingit mong iabot sa akin. Susubukan ko ring umusal ng mga orasyon habang nakikipaglaban tayo. Nasa bulsa ng backpack ko, yung parang medalyon. Kayo na ang kumuha sa likod ko. Mag-concentrate kayo sa pagdepensa. Ako na ang kukuha sa backpack mo, Nolan. Diyos ko, parang matutuyo ang dugo ko rito sa laban na ito. Pakiramdam ko i-reglay na naman ako kahit menopause na ako. Ay, kung ano-ano na rin ang nasasabi ko. Sa sinabi niyo ni Aling Titay, ay parang nasuka pa ang isang aswang na napansin naming malantik ang paraan ng pagdamba. May isa pa palang bading na aswang kaming kalaban. Nakataas pa ang isang kilay nito habang maarting masuka-suka. Pero dahil seryoso ang pakikipaglaban namin, ay hindi namin makuwang matawa ni Nolan. Si Aling Titay lang ang nag-react nang makita ang itsura ng bading na aswang. Ay sos, may bading na aswag! Aswegan loka! Parang palaka naman ang boses na umatungal ang nasabing bading na aswang. Binilatan pa si Aling Titay at sumenyas ng paggilit ng leeg sa matanda. Tumigil ka! Baka ikaw ang tatapusin namin ngayong gabi. Selmo, heto na ang medalyong mutya. Ihanda mo na ang pangtapos sa mga salot na ito. Ngunit bago pa man maiabot sa akin ni Aling Titay ang medalyon, ay pabigla kaming sabay-sabay na sinugod ng mga aswang. Halatang ayaw nilang gamitin namin ang medalyon. Pero maagap si Nolan. Mabilis niyang pinaghahataw ng latigo at buntot ng pagi ang mga ito, sabay wisik ng langis pangontra. Dahil dito ay napaatungal sa sakit ang mga aswang na nagsipag-usok ang mga katawan. Bahagyang napaatras pa ang mga ito. Pero may isang pursigidong maagaw ang medalyon. Walang sabi-sabing lumundag ito
padamba kay Aling Titay. Itinulak ko naman si Aling Titay para hindi ito tuluyang madamba. Pasubsob itong napadapa sa sahig. Ang hawak tuloy nitong medalyon ay hindi inaasahang nabitiwan ito at tumilapon sa kung saan. Nolan, Shelmo! Ang medalyon na bitiwan ko! Nolan, ang medalyon! Malapit lang sa'yo, pulutin mo, dali! Ikaw naman, Aling Titay. Bumangon kayo kagad. Ako na munang poprotekta sa inyo, dali na! Ano ba yan? Pambihira naman buhay ito! Luminga si Nolan at nakita naman niya kagad ang medalyon. Agad niya sana itong lalapitan para pulutin pero bigla siyang natigilan. Oo, kaming tatlo ay nagulat nang bigla na lang winakwak ng isang aswang ang dingding sa tapat pa talaga mismo ng pinaghulugan ng medalyon na parabang nakaabang talaga turoon. Tumambad ang katakot-takot na itsura ng isang mabangis na aswang. Walang iba kundi si Kapitan Obet mismo. Malalaki at malalalim ang sobrang pula nitong mga mata. Maugat at maskulado ang pangangatawan nito. Malangis at nakakadiri ang kanyang balat. Ang kanyang mga kuko sa daliri sa kamay ay pagkakahaba at pagkakatulis at pagkakatalas. Itsura pa lang ay parabang mahirap na itong kalabanin. Ang aking medalyon. Hindi kayo magtatagumpay laban sa angka ko. Walang makakapigil. Sa paghahari namin sa baryo ito, hindi na rin kayo makakalabas pa rito ng buhay. Matapusin at lalapain na namin kayo rito. Nag-concentrate muna ang Kapitang Aswang bago tuluyang pinulot ang medalyon. Pero hindi nakatiis si Nolan. Talagang ayaw nitong makuha ng kapitan ang kanyang medalyon. Kaya naman ay walang sabi-sabi na hinataw nito ng sunod-sunod ang kapitan ng gamit nitong mga latigo at buntot ng pagi. Nabitiwan tuloy ng kapitan ang kakapulot pa lamang na medalyon. Galit na galit itong umatungal at hinarap si Nolan. Matindi silang naglaban. Doon naman ako sumaklolo at pinaghahataw ko rin ng buntot ng pagi ang kapitan. Pero sumaklolo rin dito ang mga aswang sa paligid. Si Aling Titay ay umiiyak pero galit na tumulong na rin sa amin. Visit kayo mga salot na aswang kayo! Sige! Magkamatayan na ako, magkamatayan! Lalabanan namin kayo hanggang sa huli! Maingay ang labanang nangyari. Nung una ay mas nanaig kami dahil sa mga panghampas namin na sinasabayan namin ng wisik ng langis. Pero biglang may inusal na kung ano ang kapitan na aswang sa wikang Latin. Nagpagana ito ng kapangyarihan nitong itim. Maya-maya pa ay napansin naming unti-unting nagiging immune ang mga ito sa wisik ng mga pangontrang langis namin. Maging ang mga paghampas namin ay parabang hindi na nagiging matalab, kung kaya hindi na sila nasasaktan sa mga ito. Ano nangyari, Selmo? Bakit hindi na matalab ang mga pangontra at panghampas natin? Lagot tayo nito. Ano nang gagawin natin? Anak ng teteng, oh. Nakaisip nga ako ng magandang kombo. Pero kailangan naman natin ng medalyon. Saka paano ako makakapag-concentrate dito para makapag-orasyon? Matatalo na tayo nito. Hindi pwede yun. Ayoko malapa ng mga aswang. Umisip ka agad kayo ng paraan, Nolan, Shelmo. Naniniwala ako may paraan pa. Katapusan nyo na. Mga kaaswang ko, sugurin nyo sila at tapain. Itong medalyo naman ay sisirain ko. Walang manunugis o albularyong makakapagsanib pwersa ngayong gabi. Ang aming angkan ang mananaig. Sa puntong yun, halos mawalan na kami ng kumpiyansa at pag-asa ay siya naman biglang pagdating ni Aram. Mabilis nitong pinagsasasapak ang mga aswang sa paligid na dinaanan nito habang papalapit kay Kapitan Obet. Nakapagtataka man, pero sa bawat isang sapak lang nito ay napapatulog na kagad ang mga aswang.
Umakmang susugurin din sana ng iba pang aswang si Aram. Pero parang may naamoy ang mga ito na kakaiba kay Aram, kung kaya napapaatras ang mga ito at nag-aalangang sumugod. Sa wakas ay nagharap si Kapitan Obet at si Aram. Sino kang pangas ka? Kakampi mo mga pipitsuging ito. Pwes, hindi kayo magtatagumpay. Walang ano-ano ay pabiglang sinunggaban ni Kapitan Obet ang nagulat na si Olan. Lalatiguin sana ito ni Nolan, pero mabilis na hinila ng kapitan ang latigo, pati na ang hawak nitong buntot ng pagi, na para bang walang anuman. Sumunod ay sinunggaban din ito sa buhok si Aling Titay at iniangat sa ere na nagmistulang parang papel lang sa gaan. Samantala, ang medalyon namang hawak ng kapitan kanina ay hindi nito namalayang nabitiwan ito. Lumagapak itong wala man lang nilikhang tunog. Sige, sugurin mo ko at pagpipira-pirasuin ko ang katawan ng mga kasama mong ito. Pati ang albularyong kasama mo ay isusunod ko. Ngunit hindi man lang kinakitaan ng pagkabahala si Aram. Sa halip ay pangisi-ngisi nito akong nilapitan at binulungan. Mga Selmo, ako nang bahala rito. Samantalahin yung pulutin na medalyong nabitiwan ni Kapitan at ituloy niyo ang dapat na ituloy. Unahin ninyong kontrain at alisan ng bisa ang gamit niyang kapangyarihang itim. Sige na, kumilos na agad kayo, Mga Selmo. At muling hinarap ni Aram si Kapitan Obet. Hoy, ikaw! Huh, malakas ka ba talagang pinuno ng angkan ninyong mga aswang, ha, Kapitan? Huh, at sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka talagang maging pinuno? Handa ka ba sa kapalarang naghihintay sa'yo ngayon? Paano kung biglang may umagaw sa posisyon mo na hindi mo alam, ay may taglay ding kapangyarihang itim at mas malakas pa sa'yo? At alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang bungang itinakwil ang siyang pupulak sa puno nito sa takdang panahon. Naguluhan doon ang kapitana. Napasimangot ito at napakunot ng noo. Maging ako ay naguluhan sa gustong ipunto ni Aram. Pero inisip ko na lang na baka inililigaw lang nito ang kapitan. Sigurado kung may binabalak itong pag-atake. Mukhang umepekto naman ang pagtatanong-tanong na yon ni Aram. Biglang nagpuyos sa galit si kapitan. Wala tuloy sa loob nito na nabitiwan ito sina Nolan at Aling Titay. Sinamantala naman kagad ng mga ito na lumayo kay kapitan at lumapit sa akin. Ang mga aswang naman sa paligid ay parang naghihintay lang ng kung ano ang susunod na magaganap sa pagitan ni na kapitan at Aram. Sino ka ba talagang hayop ka? At ano ang alam mo tungkol sa akin? Teka, parang naaamoy kitang hinayupak ka. Hindi ka totoong manunugis. Nagpapanggap ka lang. Isa ka ring amoy aswang. Amoy aswang mo mukha mo. Sira na ang pang-amoy mo dahil sa pagtatakwil mo sa sarili mong dugo. Lahat na lang sa'yo ay amoy aswang. Dahil dyan ay hindi ka nakarapat-dapat pang mamuno. Pati ang taglay mong kapangyarihang itim ay panahon na para alisin sa'yo ng tuluyan. Ganun na. Baka gusto mong sa'yo kong gamitin ang lubos-lubusan ang kapangyarihang itim ko. Hindi gawin mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Habang nag-uusap pa ang dalawa, ay tahimik na akong nakapag-orasyon para sa kombo na naisip ko para matalo na si kapitan at para maalisan ng bisa ang taglay nitong kapangyarihang itim. Noon din ay kumpleto ko nang nasagap ang mga impormasyon tungkol sa bitones na itim at mga upos ng sigarilyo ni kapitan. Kaya lang ay medyo naguluhan ako tungkol sa mga nalaman ko sa bitones na itim. Ito raw ay pag-aari ng isa na may dalawang katauhan na ginagamit. Isa na roon, si Aram. Ibig sabihin ay totoo ngang may kakaiba.
sa pagkatao ni Aram. Mas lalo pa akong naguluhan nang malaman ko ring si Aram at ang kapitan ay may kinalaman sa isa't isa. Totoong paggiganti ang motibo ni Aram sa pagbabalik nito sa Kinaraw at totoo ring taga-karamuan nito at kababaryong ang talaga ni Nolan. Ang huling nasagap ko na halos ikabaliw ko ay nang malaman kong si Aram pala at ang lalaking humingi ng tulong kay Nolan ay iisa at ang tunay nitong pangalan ay Agon. Kay Agon ang bitonis na itim. Sa pamamagitan naman ng mga upos ng sigarilyo ni Kapitan Obit ay nalaman ko kung anong kapangyarihang itim ang taglay nito. Yun nga, kapangyarihang kontrolin at ikulong ang buong baryo para hindi makalabas ang mga tao rito at para magmistulang farm nila ng kanilang mga lalapain. Doon din ay alam ko na kung paano ko kontrahin at pawawalang bisa ang kapangyarihang yun. Naihanda ko na ang kombo sa pamamagitan ng ilang orasyon. Sa tulong ng mutyang medalyon ni Nolan ay pagaganahin ko na ito. Kailangan unahan ko si Kapitan. Ang tungkol naman kay Aram o Agon ay saka na. Hahayaan ko munang ilantad nito ang sarili nitong pagkatao. Magkukunwa-kunwarian muna ako na wala akong nalalaman tungkol dito. Alam ko na noon na ginagamit lang kami nito ni Nolan. Kung ganon, naisip ko na makipaggamitan na lang din. Ilantad mo ang totoo mong katauhan, bata. Ipakita mo kung gaano ka katapang laban sa akin. Huwag kang maging taksil sa mga kapwa mo aswang. Saka bakit kumakampi ka sa mga ito? Hindi mo ba alam? Nakakontra natin sila. At anong akala mo sa akin, tanga? Sa katotoong kakampi ko sila. Kaya wag mo silang lituin sa mga pinagsasabi mo. Ngayong gabi ay aalisan ka namin ng kapangyarihan mong itim. Kabayaran sa pagtatakwil mo. Halamang Selmo, paganahin niyo na po dapat paganahin. Panahon na para tapusin natin ang kaibangan ng Kapitan Obet na to. Ito na, Aram. Papaganahin ko na. Biglang nataranta si Kapitan Obet. Inis na binalingan nito ang mga kasama nitong aswang na noon ay napatunganga na lang sa mga nagaganap na parabang nasa isang spell ang mga ito na hindi ko maintindihan. Mga kasama ko, ano bang tinutunga-tunga nyo? Pagtulungan natin ang mga ito. Hindi pwede magtagumpay sila laban sa atin. May kung anong isinenya si Kapitan Obet sa hangin, pero parang nagtaka ito nang mapansing nananatiling hindi sumusunod dito ang mga kaalyado nitong aswang. Parang natutuliro naman ang mga aswang. Teka, ano to? Ano nangyayari? Minsan pang sumenyas sa ere ang kapitan at minsan pa uli. Pero kahit inulit-ulit na nito ng ilang beses ay wala pa rin talagang nangyari. Napangisi naman ako sa pagkakataong yon. Mukhang tumalab ang pinagana kong kombo at noon ko lang din napansin na medyo umiilaw na pala ang hawak kong medalyong mutya. Napansin din ito ni Nolan. Ang medalyong ko. Selmo, tignan mo, umiilaw. Umepekto na ang pinagana ko, Nolan. Tignan mo, parang ayaw nang gumana ang kapangyarihang itim ni Kapitan. Ayaw sumunod sa kanya ng mga aswang. Natuwa rin si Aram sa narinig nito. Nakakaloko itong ngumisi. Sa wakas, tagumpay ang ginawa niyo mga Selmo at Nolan. Ngayon ay mas madali na nating matatalo si Kapitan at ang kanyang mga kasamang aswang. At panahon na rin para ilantad ko ang totoong ako. Walang ano-ano ay unti-unting ang nagpalit ng anyo si Aram. Naging ibang tao ito at kahawig nito si Kapitan Selmo. Nagulat kaming lahat, ngunit lalo na si Nolan at Kapitan Obet. Ha? Saan lalaking humingi sa akin ng tulong dati Paano nangyari yun? Si Agon. Siya ang bastardong anak ni Kapitan. Agon? Anong ibig sabihin ito?
Anong kataksilan ang binabalak mo? Kataksilan! At mas tamang sabihing bunga lang ito ng pagtatakwil mo sa sarili mong anak. Bastardo o hindi, anak mo pa rin ako. Pero hindi mo ipinatikim sa akin ang kalinga ng isang ama. Hindi naging patas ang pagtrato mo. Ngayon ay hindi ako makakapayag na ang pagkapinuno ay sa lihitimo mong mga anak lang maipapasa. Ako ang dapat na pumalit sa'yo dahil meron din akong taglay na kapangyarihang itim. May taglay ka rin kapangyarihang itim. Kung ganun, ay walang dahilan para hindi kita kilalanin ngayon. Pwede pa natin itong pag-usapan, anak. Ikaw ang isusunod kong magiging pinuno pagkatapos ko. Hindi mo kailangan magtaksil sa akin. Patawa ka. Hindi ko maramdaman ang pagtawag mo sa akin na anak. Saka mo lang ako kikilalanin kung kailan nalaman mong may taglay akong itim na kapangyarihan na wala sa mga itinuturing mong tunay na mga anak. Hindi ako tanga para magpabilog sa'yo. Pero talaga bang may kapangyarihan kang itim? Gusto mong patunayan ko sa'yo ngayon? Pwes, pagbibigyan kita. Nagpalit ng anyo si Agon tungo sa anyong aswang nito. At ang pagbabagong anyo nito ay talagang nakagugulat. Itsura pa lang ay talagang masasabing hindi ito pangkaraniwang aswang. Katulad ito ng anyo ni Kapitan Obet. Ngayon, bastad mo ang itsura ng itinakwil mo. At itong itinakwil mong ito ang mismong magpapabagsak sa'yo. Kaya ngayon, heto naman ang kapangyarihang itim ko. Humanda ka! Biglang sumenya sa ere si Agon at may inusal sa wikan Latin. Makaraan ay binalingan nito ang mga kasamang aswang ni Kapitan Obet. Ako na ngayon ang bago niyong pinuno. Wala nang kapangyarihan ang walang kwentang ama kong ito. Kaya ngayon, makinig kayo sa utos ko. Nasa kontrol ko na kayo ngayon. Ngayon din, lapain niyo ang ama ko! Samantala, habang nagpapalitan pa lang ng usapan sina Agon at Kapitan Obet, noon ay sinamantala ko ng magpagana ulit ng panibagong orasyon laban naman kay Agon. Nalaman ko kasi ang totoong pakay nito at mukhang kapag napatay na nito ang sariling ama, ay tiyak na isusunod din kami. Nagamit niya kami para pahinain si Kapitan Obet, kaya pagkatapos nun, para rito ay wala na kaming silbi, kundi ang lapain na lang din. Hindi kami makakapayag na mangyari yun. Kailangan naming maunahan ang aswang na si Agon. Ang orasyong sinambit ko bilang isang antingero ay upang ituloy ang pagpapawalang bisa ng kapangyarihang itim na una ko nang napagana kay Kapitan Obet hanggang sa susunod na salinlay na nagtataglay din ito. Sa ganung paraan ay mawawalan din ng kapangyarihan si Agon. Matapos ito ay binulungan ko sina Aling Titay at Nolan ng kung ano ang gagawin namin pagkatapos. Nolan, Aling Titay, ihanda niyo ang mga sandata niyo. Mawawalan din ang kapangyarihang itim si Agon. Kapag nangyari yun ay manghihina na rin siya, pati na mga aswang na pansamantala niyang kontrol. Ibig sabihin ay mas madali na natin silang malalabanan. Tatapusin natin silang lahat ngayong gabi. Atin ang gabing ito, laban sa angkan ng mga aswang ni Kapitan Obet. Pero paano kapag hindi tumalab ang orasyon ninyo? Malalaman natin yan mamaya. Iilaw ulit itong medalyon mo bilang hudyat na gumana na ang orasyong sinambit ko. Diyos ko, kinakabahan ako. Nasaan na mga dibdib ko? Naplat na yata dahil sa sobrang kaba kanina pa. Ano ba yan? Seryosong napakapapa talaga si Aling Titay sa kulaw-kulaw nitong dibdib. Nagkatinginan na lang kami ni Nolan na parehong pigil na matawa. Oh, bakit ganyan ang mga itsura niyo? Hindi ako nagpapatawa. Seryoso ako. Bakit makaka-relate ba kayo? Wala naman kayong mga dibdib. Oo na ho, Aling Titay. Kayo na ho ang may dibdib. Ay siya, heto pala.
Kumuha pa kayo ng ilang mga botelya ng langis dun sa lalagyan ko. Pangwisik natin sa mga aswang. Dalian nyo. Huwag kayo magpalata. Kahit parang hindi nila tayo napapansin at nakatutok lang sila sa pag-uusap ng mag-ama. Mukhang na-spell talaga sila. At baka epekto rin ng pinagana ko kanina. Nakokontrol nga pala sila ng kapangyarihang itim ni Kapitan Obet. Ang kaso, napawalang bisa na ng mutya. Teka pala, Shelbo. Bakit hindi na naman tumalab ang mga sandata at pagontra natin tulad kanina? Sabi ko nga po, napawalang bisa na natin ang kapangyarihang itim ni Kapitan. Dahil lang naman doon, kaya biglang hindi tumalab ang mga sandata at pangontra natin. Tama, kaya atin talaga ang gabing ito. Matatalo na rin natin sa wakas ang mga aswang. Lalaya na rin sa sumpa ang baryo nyo, Aling Titay. Sana nga, magdilang anghel ka, Nolan. At sa wakas, ay narinig na namin ang gigil na atungal ng mga aswang sa paligid na inutusan ni Agon sa pamamagitan ng kapangyarihang itim nito. Umaatungal na sinugod ng mga ito si Kapitan Obet na takot naman at wala nang nagawa kundi ang kumaripas ng takbo. Pero hinabol pa rin ito ng mga aswang hanggang sa maabutan at malapa rin kalaunan. Samantala, matapos humalakhak ni Agon, ay binalingan naman kami nito. Biglang bumalasik ang titig nito sa aming tatlo. Ngayon, ay tapos na ang papel yung tatlo. Nakapaghiganti na ako sa ama kong sariling anak, ay itinakwil at hindi kinilala. Ngayon, ay ako na ang bagong pinuno ng baryong ito. Alabat nga pala sa tulog nyo. Tagumpayan sa aning puwersa ninyo, Magselmo at Nolan. Ngayon, ay tanggapin ninyo ang pasasalamat ko. Kaya heto sa inyo! Sumenyas sa ere si Agon sa tangkang paganahin ang kapangyarihang itim. Pero kasabay nun ay bigla namang umilaw ang medalyong hawak ko. Senyalis yun na gumana ang inusal kong orasyon. Napakunot ang noon ni Agon nang mapansin itong parang may mali. Kaya naman ay inulit-ulit nito ang pagsenyas sa ere at inulit-ulit pa. Pero wala pa ring epekto. Doon na ito nagtatakang napatingin sa amin at lalo na sa umiilaw na medalyon. Anong nangyari? Anong ginawa ninyong hayop kayo? Hindi pa pwedeng mawala sa akin ang kapangyarihang itim ko. Ibalik niyo sa akin! Mga hayop kayong antingero kayo! Tinangka kaming sugurin ni Agon. Nagigil. Ipinakita nito ang nagtutulisang mga pangil at iniamba sa ere ang matatalas na mga kuko. Magbabayad kayo mga antingero kayo! Magbabayad kayo sa akin! Hindi niyo ako kaya! Mas malakas ako kaysa sa karaniwang mga aswang! Pagpipira-pirasuin ko mga katawan ninyo! Nang gabing yun, ay tinapos namin ang kasamaang bumabalot sa baryo Kinaraw dahil sa pamilyang aswang ni Kapitan Obet. Pinagtulungan naming patayin si Agon sa pamamagitan ng walang tigil na mga hampas ng latigo, buntot ng pagi at wala ring humpay na saksak ng punyal. Nang masiguro naming patay na ito at hindi na gumagalaw, binuhusan namin ang buong katawan nito ng pangontrang langis, dahilan para umusok ang buong katawan at naagnas hanggang sa naging abo. Matapos ni Agon, ay isinunod naming tinugis ang iba pang mga aswang na kaanak ni Kapitan Obet. Tinawag na rin namin ang mga taga-baryo para tumulong sa amin. Pagkatapos nun, nawala ang sumpa ng mga aswang sa baryo Kinaraw. Buhat ng mapawalang bisa namin ang kapangyarihang itim na nagdulot nito. Tuwang-tuwa naman ang buong baryo at sobrang nagpasalamat sa amin ni Nolan. Hinikayat din nila kaming doon na manirahan at kalaunan ay ako ang hinirang nilang bagong kapitan. Marami akong natutunan sa karanasan kong yun, Sir Blair.
Una na nga rito ay ang katusuhan ng mga alagad ng kasamaan. Bigla ka na lamang masasangkot sa isang mahirap na sitwasyon dahil dito. Kaya kailangan maging laging handa at alerto. Pero ang katusuhan din ang magpapabagsak sa kasamaan. Masama laban sa masama ang nangyari. Naghangad ng paggiganti ang isa na masama sa kapwa niya masama. Pero sa huli ay pareho sila na naging talo. Ikalawa, Sir Blair, ang paggiganti ay nakabubulag din. Yung tipong dito na lang tayo nakapokus na hindi na naiisip ang iba pang mga bagay na magiging mitya rin ng ating pagkabigo sa huli. Tulad na lamang ng nangyari kay Agon. Naging tuso siya sa ibang parte para lang matalo ang sarili niyang ama. Pero ang kagustuhan ding yun ang nagsisilbing sandata laban sa kanila, lalo na kapag ang kamay ng kabutihan ang kumilos. Ang ikatlo po, Sir Blair, ay ang pagiging tapat ni Nolan sa kanyang papel bilang isang antingerong manunugis ng kasamaan. Kapag binigyan tayo ng magandang papel sa lipunan, isulong at isulong natin ito para sa ikatitiwasay ng lahat. Hindi ito dapat itinatago lang tulad ng minsan kong ginawa sa pagiging antingero ko maliban sa pagiging albularyo. Dahil sa kanya, nagising ang diwa ko sa pagiging antingero ko na matagal ko nang ibinaon sa limot. Doon pala ako mali dahil dapat ang ganong katangian ay taus-puso nating ginagampanan dahil mas marami ang makikinabang. Ang liwanag ay ihahasik upang hindi manaig ang kadiliman at hindi dapat tinataklubungan kung saan mabubulok lang at ibibilang pang kasalanan sa atin. Mas masarap sa pakiramdam yung ginawa mo ang papel mo na nakatulong ka pa sa marami. Wala kang sumbat na maririnig at may gantimpala pang ilalaan sa'yo ang Panginoong Diyos dahil sa iyong kabutihan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating pinakinggan ay pinatutunayan lamang na sa huli, ang pagtatakwil sa sariling anak ay hindi lamang sugat na tumatagos sa puso, kundi isang binhing unti-unting tumutubo sa anyo ng galit, pait at paghihiganti. Isang apoy na kapag hindi napigilan ay kayang sunugin ng lahat, pati ang kapangyarihan at pamumunong minsang pinanghawakan. Ang pamumunong itinayo sa kasinungalingan, pang-aapi at kawalan ng awa ay hindi kailanman magiging matibay, sapagkat ito'y nakatayo sa buhangin na anumang oras ay guguho sa hampas ng katotohanan at sa bawat luwa ng inaaping anak, sa bawat daing ng pusong sinaktan, may hustisyang tahimik na kumikilos sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog at hindi kailanman nagpapabaya. Tulad na lamang ng sinasabi sa banal na kasulatan, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napaglalalangan. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Yun ang sabi sa Galatia 6:7. Ito ang paalala na walang kasamaan ang mananatiling hindi napaparusahan at walang kabutihan ang mawawalan ng gantimpala. Maaaring ang kasamaan ay maghari sa panandaliang panahon. Maaaring ang mga tuso ay magtagumpay sa mata ng tao. Ngunit darating at darating ang araw ng pagtutuos. Isang araw na ang bawat gawa, lihim man o lantad, ay haharap sa liwanag ng katarungan.
Sa gitna ng kadilimang tila sumisikil sa mundo, manalig tayo na ang Panginoon ay may paraan. Hindi man sa paraang ating inaasahan, ngunit sa paraang tiyak, makapangyarihan at makatarungan. Maaaring hindi isang anghel ang kanyang ipadala, kundi isang pangyayari o isang tao o maging isang simpleng pagkakataon na magsisilbing sandata upang wakasan ang lagim na dulot ng kasamaan. Sapagkat ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang ituwid ang mali at ibalik ang balanse ng katwiran sa mundong naliligaw. Kaya't piliin natin ang maging mabuti sa kabila ng lahat. Piliin nating huwag manakit, huwag manlamang, at huwag gumanti ng masama sa masama. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang magiganti, kundi sa kakayahang magpatawad at magpakumbaba. Ang bawat binhing itinanim natin sa ating kapwa, maging ito man ay pag-ibig o puot, ay tiyak na babalik sa atin ng masigit pa. Kaya't kung kabutihan ng ating itinanim, kapayapaan at biyaya ang aanihin. Ngunit kung kasamaan ang ating paiiralin, kapahamakan din ang babalik sa atin sa tamang panahon. Ano nga ba ang aral na natutunan sa kwentong ito? Ang bawat desisyon natin, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pagmamahal, pamilya at kapwa, ay may malalim na epekto, hindi lamang sa iba, kundi pati sa ating sariling kinabukasan. Ang pagtatakwil, panlalamang at pananakit ay maaaring magbigay ng pansamantalang kapangyarihan, ngunit ito rin ang magiging dahilan ng pagbagsak. Samantalang ang pagmamahal, kabutihan, pananampalataya sa Diyos ang siyang tunay na pundasyon ng isang buhay na matibay at mapayapa. Sa dulo ng lahat, hindi ang pinakamalakas ang magtatagumpay, kundi ang may pusong marunong magmahal, magpatawad at magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang liwanag na nagmumula sa Kanya ay hindi kailanman magagapi ng anumang dilim, at sa bawat pusong pipili ng kabutihan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Isang pagbabago na hindi lamang magliligtas sa sarili, kundi magbibigay liwanag sa mundong matagal nang naghihintay ng pag-asa. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil-hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.